Nasa wind signal number 3 at 4 ang Ilocos Norte dahil sa Super Typhoon Nando. Kumustahin natin ang lagay ngayon doon ng panahon. May ulat on the spot si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, sa abiso ng otoridad kanina ay tumaas na ang tsansa ng life-threatening storm surge anumang oras ngayong araw dito sa probinsya ng Ilocos Norte maging sa mga probinsya ng Cagayan at Batanes. Kita at dinig ang hampas ng malalakas na alon sa dalampasigan ng Sabangan sa Barangay 33A La Paz, Lawag City umaga pa lang kanina. Ang taas ng alon halos umabot na sa 2 metro. Binisita rin ng Coast Guard Substation Lawag City ang lugar upang tiyakin na wala na ang mangingisdang papalaot at taong maliligo sa dagat. Mahigpit din nilang tinitignan ang posibilidad na umabot na sa mga bahay sa coastal area ang tubig mula sa dagat. Si Romnick, inaantabayanan ang pagtaas ng tubig sa dagat at hinabol na iangat ang kanyang balsa sa mataas na lugar. Samantala sa Provincial Engineering Office ng Ilocos Norte, ready to deploy na rin ang mga heavy equipment gaya ng mga dump truck, payloader, backhoe, boom truck at iba pa. Base raw ito sa request ng Provincial DRRMO bilang bahagi ng kanilang disaster response sa mga kritikal na lugar sa lalawigan. Samantala nakahanda na rin ang manpower ng Ilocos Norte DRRMO at anumang oras ay handa silang rumisponde. Sapat din umano ang relief goods at emergency resources ng 7 resiliency clusters ng Ilocos Norte. Rafi, sa tala ng Ilocos Norte PDRRMO ay nasa 63 families o mahigit 170 na individuals na ang nagsilika sa isinagawang preemptive evacuation sa mga bayan ng Pagudpod, San Nicolas at Bacara. Sa mga oras naman na ito ay nararanasan na ang malakas na bagsak na ulan na sinasamahan din ng malakas na ihip ng hangin epekto nga nitong Super Typhoon Nando. Yan muna ang pinakasariwang balita dito sa Ilocos Norte, Rafi. Maraming salamat, Cindy Salvacio ng GMA Regional TV.